Remember the gift of God. Magandang gabi mga kapatid. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa ating buhay. Ano po? Tayo'y buhay at humihinga sa biyaya ng Panginoon. At bawat oras ako nagsasalita doon. Panahon ko na para magsalita, ha? Ako naman. Okay. Tayo mga kapatid ay sabi nga humihinga. Naalala ko kasi yung Bible study namin sa pahinga. So, Hebrews 9:27. Hinanap ko lang yung oras. Ang naging emphasis kasi ng Bible study namin is live, die, judgment. Parang walang in between. Live, die. Die, judgment. Walang nasa gitna na may kaganapan pang pwedeng mangyari. Nabuhay, namatay, huhusgahan. So, ganun po yung aming naging topic ng Sunday. And kahit ako mismo, habang pinag-aaralan namin, nare-realize ko na ang buhay. So, tinanong ko yung si Sister Tere, sabi niya sa kanila, di ba ang kahapon, pakiramdam niyo parang, yung buhay niyo parang kakailan lang sa edad ninyo. Sabi ko, mabilis lang. Mabilis lang ang buhay, mamatay mabilis, uhusgahan mabilis. At nandun agad, in-snap, sabi nga, inuwing ko panay, pag namatay, nandun agad siya. Kung saan siya dadalahin, ang kanyang pananampalataya kay Kristo sa langit, kung hindi po ay ipuhusgahan ng Panginoon. Okay, let's go back to our topic. Ating pong babalikan ang ating pinag-aralan, ang ating inaasahan sa pananampalatayang enduring o nagpapatuloy o nagtitiis na pananampalataya. Ito ay ating mapapag-aralan sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 12. Ang talata po natin ay 1 hanggang 3. Tayo po ay basahin natin ang ating mga salin tapos tayo po ay mananalangin. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith, who, for the joy set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay dumadako sa iyong banal na presensya, aming Ama. At maraming beses na kaming nakapakarinig ng mensahe sa pulpitong ito. Maraming beses na po kaming lumabas at pumasok sa panambahang ito, Panginoon. Subalit alam ko, meron kang inaasahan sa amin, Panginoon. Sa bawat mensahe na aming narinig ay inaasahan mo, Panginoon, because the more we know the Word, the more you expect from us to do thy will. So help us, Lord, with this message. Tulungan mo kami, Panginoon. Hinihingi po kami ng karunungan, kalakasan. And not only that, Lord, humihingi kami ng commitment sa aming pong buhay, Panginoon. Hawakan mo kami, Panginoon. Gamitin mo lamang ako bilang iyong tagapagsalita. At ikaw po ang patuloy na maitaas. Pagpalain ka ng iyong salita, Panginoon. Yours only is the glory. In Jesus' name. Amen. Okay, mga kapatid. So, katulad ng ating pinag-aralan, last time, and this is very simple, Kung ating iisipin, mula po sa talata, mula sa kabanata, from Hebrews chapter 10, makikita na natin dito, na ipinakita kung paanong si Kristo ang siyang katotohanan at ang lahat ng mga ginawa nila noong unang panahon, katulad ng ceremonial law,
ito ay bilang anino ng darating na Kristo, kung saan si Kristo ang katapusan ng lahat ng ito. Ano po? At dito ay nagbigay ng paanyaya ang ating Panginoon, ang sumulat ng writer ng Hebrews, the author, in Hebrews chapter 10 verse 19, sabi niya, "Therefore, brethren, since we have the confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, by which He inaugurated for us through the veil that is His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water." Okay, so sabi niya, okay, dahil nakita na natin ang ginawa ni Kristo, na yung alay nung unang panahon ay tunay namang ito'y anino lamang at ang katotohanan ng lahat ng ito'y si Kristo. Kung sa ganon, mga kapatid, so ang kanyang inaanyayahan dito ay mga kapatid. Sa makatuwid, ang sinusulatan po sa aklat ng Hebreo ay mga ligtas. Those are brethren. Sabi niya dito, tayo ay pumasok sa banal na lugar kasi pinagbabawalan noon ng pagpasok sa banal na lugar sa lumang tipan, sa pinakabanal na lugar. Subalit dahil si Kristo na nga ang naging daan, the veil, which is His body, so ibig sabihin lahat ng taong nanampalataya ay meron silang access sa paanan ng Diyos. Kaya ang kanyang paanyaya ay sabi niya, tayo lumapit nang mayroong kapakumbabaan ng ating puso at punong-puno ng pananampalataya. Nakatitiyak ang ating pananampalataya. Sabi niya, lumapit tayo kay Kristo. So, binanggit niya rito yung salitang pananampalataya. Kung kaya't pagdating po sa verse 11, medyo lulundag na tayo para mabilis lang, ay ipinakita naman niya kung ano ang kahulugan ng pananampalataya. Now, in this part, brothers and sisters, not only he defined kung ano ang pananampalataya, kung hindi, ipinakita niya rito faith in action. Okay. Sa verse 11, ipinapakita niya rito ang pananampalataya kung paano ito gumagalaw. So, dalawang bahagi. Sa 11:1, faith is the assurance of things hoped for. Ibig sabihin, ang sphere o ang lugar na ginagalaw ng pananampalataya ay ang lugar na hinaharap. We are hoping for the things na ating pong hinaharap, and yung pangkasalukbuyan naman na ating pinagdadaanan, the conviction of things, na ibig sabihin ay mga bagay na tila baga ito ay nangyayari na ngayon. Ipinakita rin dito, mga kapatid, ang ibang bahagi ng pananampalataya, sabi nyo rin dito, in verses, okay, so pinakita dito yung Hall of Fame, kung saan ipinakita niya na sa pananamagitan ng pananampalataya, ang mga taong kanyang tinawag upang mag-persevere o magtiis at magsumikap sa kanilang pananampalataya, nagsumikap sa kanilang buhay at umaasa sa isang bagay kung saan hindi ang katuparan ng lahat ng ito'y narito sa mundong ito. Kung hindi, mayroong lugar na inihanda ang Diyos para sa kanila. Pero sila'y gumagalaw na tila baga ang kanilang inaasahan ay nasa mundong ito. Okay? Kasi, ang kinakailangan sa isang mananampalataya na katulad itong pong mga nananampalatayang ito'y gumalaw sila sa mundong ito na puno ng pag-asa at puno ng pananampalataya, pag-asa at tila baga ito'y hawak na nila at naganap na. The conviction of those things. Sabi po rito, ang pananampalataya ay mayroong dalawa na ginagalawan. Ito ay ang hinaharap kung saan ating inaasahan at ito ay ang mga bagay na hindi natin nakikita, subalit ating itong we are convicted, we are assured kahit hindi natin hawak. Kaya nga sabi ito sa Corinto is, we live by faith and not by sight. Okay? So that is the conviction of things na ating pong the conviction of things, hope for and the unseen. So God has made promises and given revelations concerning these two spheres.
Meron daw kapahayagan ang Diyos tungkol sa dalawang bahagi ito, ang hinaharap at ang mga bagay na hindi nakikita. Nangangahulugan ang pananampalataya ay ang katiyakan sa ating mga puso. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi ang paglundag ng isang tao sa kadiliman. Because faith comes with knowledge. Sa halip, ang ibig sabihin ng pananampalataya, ito ay ang ating pagpasok sa liwanag. Kasi ang pananampalataya po na hindi mo nalalaman kung sino ang iyong pinanampalatayanan, ay hindi pananampalataya. Tawag ko nga dyan, patibangga. Subalit dahil ang pananampalataya, kilala mo ang Diyos na iyong pinanampalatayanan sa makatuwid, ikaw ay lumundag sa liwanag, hindi sa kadiliman. Hindi ito wishful thinking, kung hindi ito ay nakabase sa makapangyarihang ebidensya ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya dito, by faith, we believe, but the Word of God, ang lahat ng bagay na mula sa wala ay naganap o nangyari o nalikha. Mula sa wala, nalikha ang lahat ng bagay. Okay. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay isang tunay na mapakahalagang bahagi sa isang tao na siya ay kumbinsido na ang Diyos na kanyang inaasahan ay makapangyarihan at mas marunong sa kaya niyang gawin at sa kayang isipin ng isang tao. Ano po? Sabi nga, unexpected lagi ang ating ang paggalaw na we expect the unexpected, but we expect. Okay. So, everything that man think God's revelation. Okay. True faith does not believe every idea. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naniniwala sa bawat idea about God that man may have. Or everything that man thinks is God's revelation. It believes the truth revealed in the Bible. Kaya ang salita ng Diyos, napakahalaga po niyan sa atin. Kasi para makaiwas tayo sa mga panukala natin sa ating buhay, na ang tingin natin ay ito'y payag ang Diyos sa ating ginagawa. Ano? So, medyo mapanganib po. Alam niyo, ang ating kaisipan, mapanganib yan. Lalo kung tayo palagay na tayo mananampalataya. It is a very, very dangerous. Yan yung dahilan kung bakit kinakailangan natin ng salita ng Diyos. So that even, sabi nga, the more na nalalaman mo ang salita ng Diyos, the more it should change your will and do the will of God. And it will take us a lifetime bago po tayo tunay na ma-admonish. Okay, so sa bahaging ito, ang sabi sa verse 13, 11-13, all these died in faith, lahat sila ay namatay sa pananampalataya without receiving the promises, but having seen them, and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth. Namatay sila sa pananampalataya na tinanggap nila ang mga pangako, pero hindi nila natanggap ang mga pangako, pero nakikita nila ito mula sa malayo at tinanggap na agad nila ang mga bagay na ito. Bunga ng pananampalataya. It's an amazing faith, brothers and sisters. Nakakamanghang pananampalataya ang lahat po ng kanilang ginawa. Sabi po sa verse 39, all these have gained approval through their faith, did not receive what was promised, because God has provided something better for them, for us. Okay, so nakita nyo, nag-iba ang pronoun. Okay. So that apart from us, they would not be made perfect. That's why in verse 12, in chapter 12, pagdating po natin dito, meron tayong objective na to be aware that every Christian has a course. Meron tayong course na dinadaanan para po sa atin. Pero kayo mag-alala, hindi lamang po ang Diyos ang naghanda ng ating dadaanan. Naghanda rin ng kaaway, ng panlito sa ating dadaanan. So, sino ang ating susundin? Hindi lang po naghahanda. Sabi nga doon sa Ephesians chapter 6 verse 10, pababa. Methodias. Okay, the schemes of the devil. As God is planning all His will unto us through His word, so is the devil not sleeping and watching us. Planning every schemes para sa atin. That's why, kung tayo po'y nabubuhay sa mundong ito, and this word
is not the promise of God for us, then hindi rin tayo magiging kampante sa mundong ito. This world, ourselves and our unbelieving friends, they are the instrument of the devil laban sa ating pananampalataya. And we should be wise na ang mga kaibigan natin ito, mga sitwasyong ito, ang ating mga opisina, ang ating mga kasama, if they are unbeliever, they are being instrument of Satan. Para hindi po natin tahakin ang landas na inihanda ng Diyos sa atin. Because madali talagang magpakasaya. Mahirap magpaka-Kristyano. That's why, kung hindi po tayo dumadaan sa ating pagka-Kristyano ng buhay na mahirap, kailangan nating tanungin yung ating sarili, what is going on with me? Something is wrong. So the expectations of a persevering faith, ano ang inaasahan ng isang mapagtiis? Sabi po sa ating unang pinag-aralan, it inspires or it admires. So meron itong ini-inspire or ina-admires. Sino ang mga to? This is the Hall of Famer. Kaya po sa 11, bago mag-12, merong 11 inihilera doon nung sumulat ng Hebreo. Tingnan nyo ang mga taong ito. Na ang lahat ng mga taong ito ay nagtiis sa kanilang pananampalataya. Sa katunayan, doon sa may pinakahuli, sila ay nilagari, sila ay hinampas. Lahat ng kanilang, they were stoned, they were sawn in two. Binato. They were sawn in two. Ano ibig sabihin ng sawn in two? Nilagari sa dalawa. Ibig sabihin tuluyan silang nilagari, mga kapatid. Hindi lang nilagari sa kalahati at nung patay na, tapos na, hindi po. They were sawn in two. When they were already, when this, ang isang taong ito, which I think is Jeremiah, or Isaiah, nung makita nilang magkahiwalay na, saka sila tumigil. Okay, so they were sawn in two. They were tempted. They were put to death with sword. They were went about sheepskin, goatskin, being destitute, afflicted, ill-treated. Okay, saan sila tumira? The men of whom the world was not worthy. So hindi pala talaga pwede tayo maging prideful, ano? At itaas natin yung ating sarili. Because this is a man, sabi po dito is, the world was not worthy, wandering in deserts, mountains, and caves, and holes in the ground. Okay, so sila po yung sinasabi that are the inspired, sabi niya. Therefore, since we have a so great a cloud of martyrs surrounding us, okay, we have a great cloud of martyrs that is set before us. They were being set around us. Ipinapakita sa lahat ng tao, Kristiyano ka ba o tinanggap mo ba si Kristo o ito na ang iyong pagdadaanan. Look at all these people that has gone through because of the confession and the perseverance of their faith. Na hindi nila itanggi si Kristo sa kanilang buhay. Okay? So the writer exhorts the audience of Hebrews in chapter 11 by their faith. Sabi po rito, and they have, all these have gained approval through their faith and did not receive what was promised. They have gained approval from God. Hindi nila natanggap, hindi nila natamasa kung ano ang sinabi sa kanila ng Panginoon. Tinawag si Abraham. Sabi sa kanya, ginawan siya ng covenant in Genesis chapter 12, pero hindi niya natamasa ng covenant. That's why in the millennium kingdom it will happen. Yung pong covenant. Pero siya ay humayo at iniwanan niya ang kanyang lugar upang sundin ang pangako ng Diyos na hindi po natupad. So it should inspire and admires us. This is the admiration. Ano po? Those the clouds of witnesses. And then letter B, ang sabi po dito is, laying aside, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. So ito naman po, it manifests. Persevering faith, nagmamanifest po ito na tayo ay nagtsatsaga o nagpapahayag ng ating pagtsatsaga ng ating pananampalataya. Ang sabi nito ay patuloy nating iisang tabi
ang anumang mga bagay na bumubuhol sa ating sarili upang tayo hindi makalakad. Ano ba ang ginawa nitong mga clouds of witnesses? Iniwanan nila ang kanilang buhay na dati. And there is one example kung saan dinala ni Abraham ang bagay na nag-entangle sa kanya. Ito yung kanyang pamangkin na si Lot. Okay? So makita po natin yung naging buhay niya nung kasama niya si Lot. Sa halip na siya na kanya na lamang yung lupa, kailangan pa nilang hatiin. At nung gugunawin, kailangan niya sa Diyos. Para doon sa kanyang kaligtasan ng kanyang pamangkin. Those are the sins. Remember, when we talk about the entanglement, those are not big things. Those are small things. Mga bagay na maliliit lamang po ang nakakatalisod o nakakatalapit sa isang bagay, sa isang tao. Okay? So sabi niya, the sin that so easily entangles us, and the sin, or every encumbrance, so mga maliliit na bagay, and also the sin, which is the sin of unbelief, because we are talking about faith. So ano bang bagay na pinakamadaling ng isang tao na mahulog siya? Ito po yung kawalan niya ng pananampalataya sa bawat galaw niya. Kawalan ng pananampalataya, bunga ng frustration, worries, anxieties. So those are the negative aspects. Kawalan ng pananampalataya niya, bunga ng kanyang mga kaibigan, bunga ng mga bagay na kanyang ginagawa that entangles, oras na ginugugol sa cellphone. Those are things that easily entangles a person sa halip na siya ay umunlad o lumago sa kanyang pananampalataya. Maliliit na bagay po yan, pero yan po ay kung ating titingnan, it besets us in our walk of faith. Ito po yung sabi nga ay tumatalisod sa atin. Okay. So the sin that so easily entangles us is the sin of unbelief. Unbelief, ang kawalan ng is surely the greatest hindrance of all the race the believers run. And it barks at the heels of us who are running in faith. Ito raw ay pumupulupot sa sakong ng isang taong tumatakbo. Nalala ko pagka may rayuma ako, kung bakit itong rayuma ko sa sakong pa napunta. Kaya, pag nakaupo ayos, pag tumayo, titingka-tingkayad. So, ito po ay entanglement na hindi ako makagalaw ng maayos. Sabi niya, ang pinaka-focus ng kasalanan ito ay ang kawalan ng pananampalataya. At ito ang nagiging dahilan o nagpapabagal sa isang tao. Okay, and then, sabi niya, babasahin ko po ha. And let us run with endurance the race that is set before us. So it endures. So it aspires or inspires. It manifests and then it endures. Let us run with endurance. Ang isa po talagang pananampalataya na inaasahan natin sa atin pong nagtitiis ng pananampalataya is the patient enduring. Kahit maganda ang plano mo sa buhay, there will always be a time na kinakailangan mo itong pagtiisan bago mo ito makamtan. At lagi po sa buhay ng mananampalataya, we always need na mag-persevere. Ang tawag po dito is patient endurance. Persevering faith expects, continues, and expects conflict along the way. Nung matutunan ko po mag-aral sa masteral namin ng tungkol sa human resources, sabi niya doon, conflict is the first thing that you will expect in an organization. If there will be no conflict, it is unhealthy organization. Which is true. Ito sa atin sa church, meron yan. And ang pinakamaganda, and even in the office, like ko sinasabi pagka merong conflict, it is but natural. Pero ang kailangan malampasan at matuto tayo sa conflict na yan.
Mga kapatid, sa ating pong buhay pananampalataya, conflict is always along the way. Dahil mayroon pong tatlong bagay na gumagalaw lagi sa atin. Kasalanan, ang mundo at ang kaaway. Okay? So mga bagay na talagang nariyan. So sabi po niya, let us run with endurance the race that is set before us. Once you became a Christian, there is a course that is set before you. There is a race. Kailangan meron tayong track na tinatakbuhan. Kasi kung ikay mananampalataya, you cannot run, you cannot live without purpose or without meaning. Dahil diyan ka rin iligtas ng Panginoon na magkaroon ng kahulugan ang bawat oras na ginagamit mo at paglabas mo ng tahanan, it is purposefully for God's glorification. Otherwise, if you are living without any point of living, there is something wrong. Not with the God you are serving, kundi kung paano mo siya nakikilala talaga sa buhay mo. Hindi po pwedeng walang punto o walang purpose ang ating buhay. Kasi dyan din tayo iniligtas ng Diyos. Sa walang kahulugang buhay. Sa katunayan, mga kapatid, sabi nga namin nung linggo, ano ang gagawin natin sa langit pag tayo naroon na? If you are serving God right now, because you're a Christian, that is just a practice of your lifetime work and ministry in heaven. Yan din ang gagawin mo sa langit. Hindi po tayo sa langit ay nakaupo, nakahiga maghapon. Meron tayong gawain sa paglilingkod sa Panginoon. At ang ating pong ginagawa dito, yan po ay image ng ating gagawin. Ano? Yan yung pagpapakita ng ating pong gagawin. Okay? So sabi po nito, it endures. It is an active word. Okay? It is present. And the subject performs the action instead of receiving it. Okay? And its mood is subjunctive, which is the possibility. So remember, kapag let us, like yung sinasabi, pag ang exhortation is let us, it is una, the possibility na kaya itong gawin ng kanyang sinasabihan. Ikalawa, binigyan siya ng kakayanan na ito'y gawin. At ikatlo, meron siyang karunungan na ito ay gawin. Kaya siya ine-exhort. Kaya po laging pag nabasa natin yung salitang let us, sa atin yon, mga Kristiyano. Okay? So there's an endurance. And the last is, sabi po rito, fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the same, and has sat down at the right hand of the throne of God. It aspires. Sino ang ating aspirations? Kanino ka nakatingin? Kanino nakafix ang iyong mata sa lahat ng iyong ginagawa? Sa mundong ito. Kasi kung ang pleasure mo, ang kasiyahan mo ay nasa mundong ito, hindi ito na kay Kristo. That's why faith is looking unto Jesus. Faith, Jesus is the fulfillment of all the promise of God, and it is not on this earth. He is right there, sitting at the right hand of God on the throne. Siya po ang ipinangako ng Diyos na pangako sa Hall of Famers. At ang sabi nito, let us. Yun din po yung pinangako sa atin. So, we look back at the witnesses, we are inspired on them. But we gaze at Jesus as our aspirations because all these Hall of Famers also looked unto Jesus as their aspirations. Ano po? Yung tinatawag na hinahangad sa Tagalog. Si Kristo rin ang kanilang hinahangad.
Kung kaya nga sa kanilang pananampalataya, dahil ito ay kay Kristo, ang pangako na narito sa mundo, hindi man nila natamasa, sa halip sila'y naghirap, sila pa rin ay nagtiis sapagkat hinahangad nila si Kristo, nakatingin sa Kanya. Nalaman nila na ang kanilang ritual na ginawa ay anino lamang ng darating na Kristong kanilang tinatanaw mula sa malayo. Future. At gumalaw sila na parang kasama na nila si Kristo, seeing the unseen. That is faith. That's why kapag sila'y dumana in their persecution, they are with Christ. Kasama nila si Kristo. At dahil hinahangad nilang makasama si Kristo, kanila po itong masayang hinarap sa kanilang buhay. Okay? So sabi nila dito, fixing our eyes on Jesus, which is mas magandang translation rather than looking. But anyway, looking means an intent. Okay? Most meaning is apurao, which means to turn the eyes away from other things and fix them on something. Naintindihan nyo? Ang ibig sabihin, ganito sabi, marami daw umaabala sa kanya, pero intentionally, isa lang ang kanyang tinitingnan. Naalala nyo yung nangyari kay Pedro nung lumubog siya sa tubig? Labas ang ulo. Pako yun. Okay. Nung si Pedro, Panginoon, gusto kong pumunta riyan. Halika. Lumapit ka sa akin. He's looking intently at Jesus Christ, so he was able to walk on the water. Pero, ano nangyari? Lumakas ang alon, lumakas ang hangin. Ano nangyari? Nawala ang kanyang tingin kay Kristo, siya'y lumubog. Panginoon, sagipin mo ako, ako'y lumulubog. Brothers and sisters, ganun din po tayo. Always remember this. This world is against us. And everything that is beautiful in our eyes, that we admire, is a trap of this world and the enemy to take away your gaze on the Lord Jesus Christ. Not only the things that are beautiful, hindi lang mga bagay na magaganda, mga kahali-hali ng lugar, hindi lang yan. Worries, pag-aalala, anxiety, those are things na nag-aalis sa atin sa pagtingin natin kay Kristo. Sabi niya dito, the author which is the archegos, okay, looking unto Jesus, the author or the pioneer or the chief leader, the predecessor, the one who has in his own person raised faith to its perfection, so set before us the highest example of faith. Alam niyo, si Kristo po ang pinakamalaking halimbawa ng ating pananampalataya. Bakit? Ano ba ang sabi dun sa kasunod? Who, for the joy set before Him. Dahil sa kagalakang nakaset bago sa Kanya, nakatulad natin, meron ding track na nakaset before us. Is the same thing that once na matapos natin itong set that is before us, we will also have this joy just like the Lord Jesus Christ has. Yun din yung kagalakan. Kaya sabi niya dito, siya ang author and perfecter. He is our aspirations because He is also our example of faith. Na kung siyang Diyos na nagkatawang tao, endured everything. Sabi niya dito, He endured the cross, despising the shame. And now sat down at the right hand of the throne of God. Anong sabi doon sa 10? Let us enter the veil, which is the body of Christ. If Christ is sitting at the right hand of God, mga kapatid, tayo po naman ay nasa paanan ng Diyos dahil din kay Kristo.
Sabi po niya doon, this is our aspirations. The finisher and the perfecter, the one in his own person, raised faith to its perfection, and so set before us the highest example of faith. Ano ba pinakamataas na halimbawa ng pananampalataya? Ito'y ang ginawa ni Kristo. Nakita niyo ba na ang arrangement nito is ganito? In verse 2. For the joy that was set before. Unang inilagay yung kagalakan dahil yun po ang kahulugan ng pananampalataya. Seeing the future and having it like you already have it. Sabi niya, who for the joy set. Anong ginawa niya? Endured the cross, despising. The word despising is taking little notice of. In-endure niya yung paghihirap at yung mga kahiyan, binaliwala lang niya. Okay lang, maiwanan ako sa mga lakad. Okay lang. Kailangan ko si Kristo. Okay lang na hindi ganito ang mangyari sa akin. Kailangan ko si Kristo. That is, despising is thinking little of. Yung sinasabi nga doon sa ating binabasa na, the glory that far outweighs. Okay, it is the glory that far outweighs. Ang kaluwalhatiang hindi kayang pantayan na naghihintay. The sufferings in this world, is far outweighs the glory. So ganito rin po ang sabi niya na, despising or minamaliit niya anumang mga kahihiyan na ginawa sa kanya. Why? Because there is a joy that is set before him. Sabi niya, wala to. Maliit na bagay lang to sa kagalakan aking tinatanaw na makasama ko si Kristo. Mga kapatid, sana ganun din tayo. We are aspired of having the example of Christ sa ating buhay. Tanggihan natin ang mga bagay na maglalayo sa atin sa mga gawain. Tanggihan natin ang mga bagay na sa tingin natin mas masaya. Sapagkat hindi po kasiyahan ang hanap ng Kristiyano kagalakan. Kasama ang kapatiran ng Panginoon. Kaya nga, in Hebrews 10:11, yung binanggit kanina ni Sister 23, let us draw near. Tayo ay lumapit. At tayo ay magsama-sama. That is joy. Lumapit tayo sa Diyos. At tayo mga kapatid ay magsama-sama. That is joy. Being with your brother and sister. That is joy. Ano po? Why? Because we aspires for Christ. Yun po ang ating aspiration. Okay? So every Christian and the believers of all times have one person whose eyes they were fixed unto. That is Jesus Christ. Yung Hall of Famer, bakit nila to ginawa? Meron silang isang aspiration, si Kristo. Sa panahon natin, hindi ipinagdamot ni Kristo ang kanyang buhay. We are also aspiring to the same person. That is the Lord Jesus Christ. Aspires in Him for the joy, expectant, because it is set before Him. Aspires in endurance, He endured the cross, despising the shame, thinking little of the shame that He will endure, Christ. Okay? So siya po yung tinatawag na aspires Him of His humility. And we are also aspire of Christ's humility. Kaya mga kapatid, ang ating pong pananampalataya, we expect, inaasahan natin, na sa ating buhay, yung ating pagpupusigi ng ating pong pananampalataya. Binigay na po yun sa atin. Nasa atin. Pagdating po natin sa kaligtasan, wala tayong kooperasyon. That is true. It is all the work of God. But when we come to sanctification, we are being called to participate. Tayo po'y tinatawagan. Sapagkat yan po yung ating buhay. Yung ating pananampalataya ay ating pinapasigla. Nagtsatsaga at nagtitiis. Dahil inaasahan natin na sa pangako ng Diyos, hindi siya dito magaganap. Sabi niya doon sa 11, God has prepared a better place for
Tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat. Tulungan mo kami, O Diyos. Help us to be inspired, to manifest, to endure, and to aspire by the Lord Jesus Christ. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming pong buhay pananampalataya ay makita. Ganon din, Panginoon, ito ay ipamuhay namin. Sabi mo nga, Panginoon, the righteous man shall live by faith. Kaya, Panginoon, maasa kami, O Diyos, sa lahat po ng ito. Tulungan mo kami, Ama. Give us the heart na mabuhay sa pananampalataya. Yes, Lord, maraming pagsubok. Yes, marami pong nakakalitong bagay. Maraming bagay na inihanda ang kaaway para sa amin. Pero alam namin, O Diyos, na higit kang makapangyarihan kaysa sa lahat ng ito. Turuan mo kami, Panginoon. And even though kami man ay mahulog, kami man ay madapa, tulungan mo kaming bumangon. It is not too late for you, Lord. You always forgive us. You always give us chances, Panginoon, sa lahat po ito. Salamat, Panginoon, sa lahat. Sa biyaya mo, O Diyos. Pinupuri ka namin. In Jesus' name. Amen.